So ito guys, ang steel ornaments, nabibili ito sa Lazada. Alam niyo naman, lahat ng bagay ngayon nasa Lazada na. Ayan. Tapos yung hinges namin, ito. So ito guys, ang ginamit namin na hinges para dun sa gate. Ang sukat nito ay 1. Ayan. Itong hinges na to, ito naman yung sa daanan ng tao, yung maliit na gate. Ang size naman nito ay 1/2. Ayan. Ayan. Tapos ito yung aming welder. Ayan. Welder na mandaraya. Hoy. Namumroblema ang ating welder. Alam nyo kung bakit. Kasi yung steel ornament sa ganun guys, tumapat dito. Ngayon hindi niya alam kung paano niya, kung saan niya ilalagay yung ornaments na steel. Ayan. O dyan daw. Hindi yan dyan. Yan. Yun, madali na. Ang problema natin, pre. Problema mo yan. Kulang lang ang galbar. Eh, bakit ako sinasabi mo? Ako ba nagpagawa niyan? Kulang ng 2. Bakit 2? Oh. So ano sasabihin mo sa may-ari? Bumili siya. Tapang mo ah. Kung hindi bumili, di siya magtapos. Kulang 2. Bahala ka dyan. 2 kulang. So ngayon guys, kakabit na ng welder natin yung steel ornaments. Yan. So tinutok niya lang guys dun sa pinaka gitna ng angle bar. Ayan. Tapos papantayin niya na. Ayan. Tapos nalaglag. Ayan. Alright. So ayan, pinupulwil na niya. Tapos ikakabit na. Bale, nagamit namin cutting disc dito guys, 6 dahil mahirap mag cut ng mga ganyan, no? Yung mga 45 degrees na yan. So naka-6 kami na cutting disc. So ayan na yung unang ornaments na nakabit dito sa kabilang side. Sunod ito, and then sunod yan hanggang mabuo yan. Ito, ikakat na lang namin ito tong sa pinto na to kapag nakakabit na doon sa may poste. Ayan. Ang tawag dito guys sa gate na ito ay angle bar gate. Angle bar steel gate. Ayan. Ayan siya. Ang sukat nito ay 3.60 or 3 meters and 60. Ayan, bali yung kanyang pinaka frame. Ayan. Anong sukat ito pre? 1 and 1/2 yan guys. So ang ginawa namin, yung pinaka makapal dito sa pinakalagayan ng hinges, tapos yung manipis yun dun na. Ayan. Then gumamit din kami ng angle bar na 1 and 1/2. Ito yung yan, yung pabalagbag ng ganyan, 5 piraso. Tapos itong angle bar na pataas 1, gumamit kami dyan ng 10 piraso. At ito yung ornaments na nilagay namin. Ayan. 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 Tapos ngayon itong ginagawa ni kumparing Joel, yung welder natin, yung pinaka pinto nung tao. Ayan. Pre, anong sukat ng pinto nung pang tao? 70 by 160. Oh, 70 by 160. 70 yung lapad, 160 din yung taas. Ayan. So bukas, kung matatapos namin, doon namin ikakabit yan. Shout out sa nagpagawa sa amin, sa Uncle Dante at saka sa Auntie Lou. Ayan, doon namin ilalagay. Then dito, lalagyan din namin to ng hinges. Yung una, plano namin 2 lang.
mabigat talaga kaya ginawa namin tatlo. Pero dun sa daanan ng tao, dalawa lang yan. Yung 1/2 na hinges, pwede na yan. Tapos dito yung uno sa dalawa, tatlo. Ayan. Pag magpapagawa kayo ng ganito kalaking gate na 3.60 by 2 meters yung taas niyan guys, more or less 18,000. Ayan. Sama pintura, isarado nyo na ng 20. Pero syempre kung marunong naman kayo makipag-usap, sa 18 na yon pwede na yon. Kahit ano lang, first coating lang pwede naman. Kasi itong kontrata namin na to, yung may-ari na yung magpipintura. Ayan. PM nyo lang kami kapag gusto nyo magpagawa ng ganitong gate. Location namin, Labrador, Pangasinan. Ayan. So ito na siya guys, nakatayo. Ayan. At ikakabit na maya. Ayan. Ito kinakabit na namin yung gate dito sa paglalagyan niya na poste. Ayan. Ayan, nililibel na nila yung gate. Ayan. Tingnan natin kung pantay. Ayan, nasa hulog. Wala lang sa hulog yung gumagawa. Ayan. Yung helper na kuryente daw. Daw, sabi niya. Pinakamahirap dito guys, yung pagkasa ng gate. Kasi unang-una, ang bigat niyan. Pangalawa, yan. Lalagyan namin ng hinges. Sana hindi gumalaw yung poste sa bigat ng gate. Ayan. Yan, hinuhulugan. Sino kaya ang wala sa hulog? Yung poste, yung gate, o yung gumagawa? Feeling ko yung gumagawa eh. Ayan guys, so nakikita nyo yung diskarte ng ating welder. Para pantay-pantay yung hinges na kinakabit niya, kumuha siya ng angle bar. At yun ang kanyang ginawang guide. Ayan. So ayan guys, winelding na ni paring Joel yung mga angle bar para itong daanan ng tao ay matesting na namin ng ayos kung may sabit o wala. Sige nga pre, pasok nga pre. Alright. Yung ito guys, hindi pa namin ito pwedeng buksan kasi hindi pa namin natatapalan yun, yung mga hinges na yun, tsaka yung mga yung nasa poste. So after niyang mapalitadahan yan, mga 2 to 3 days, tsaka namin tatanggalin yung pinaka, ano bang tawag dun pre? Brace. Yan, yung mga may brace yan, mga tukod, para wala siyang galaw. Ngayon kapag yan ay gumalaw, baka may problema yung poste. Kasi yung nilagay namin ditong hinges. So tingnan nyo naman guys. Ayan, talagang grabe. Hindi tinipid sa bakal. Ayan. Ito na ang last na ginagawa ng isang gumagawa ng gate. Ang pagpapalitada o pagtatakip doon sa mga sinira niyang poste. Ayan. Kailangan yung gagawa ng gate yung marunong din magpalitada. Ayan o. So all around para maganda naman tingnan. Kasi kung halimbawa may gate kayo, tapos iniwanan nung welder yung poste nyo na butas-butas, pangit din. Tama ba pre? Oo. Oh, yun. Sabi ko sa inyo eh. Previous kumbaga. Oh, previous. Puro na lang tayo previous. Yun o. Shooter ah. Walang sabit. Hindi lang makita sa camera pero may sumabit na konti. Ayun oh.